different types of research. Experimental research po ang number one. Pag sinabi nating experimental research, yan po'y test, cause and effect by changing one factor. Ang ibig sabihin po, may dalawang grupo. Pagka po experimental, there are two groups. Ang ini-establish po dito, keyword po ito, aside from two groups, ay causal relationship between variables. Kapag pinag-aralan mo ang epekto ng tulog in the performance sa school, yung may tulog na 8 oras at ang tulog ng isa ay less than 8 hours. When they are grouped together at tiningnan mo yung resulta ng tulog, yung 8 hours sleep sa performance sa school, yan po ay experimental. Pinag-aralan mo ang epekto ng pagkain ng almusal in the performance sa school. May grupo na nag-aalmusal at mayroon namang grupo hindi nag-aalmusal when they attended their class. Kapag ganyan ang pag-aaral, ang tawag po doon, experimental. Ang example sa inyo, I take two groups of students. One is studying with background music at ang isang grupo ay with complete silence. Kaya ang pag-aaralan mo ngayon dyan ay background music, its effect in the performance in the school. Pag pinagkumpara mo ang result, yun po ibig sabihin ng causal relationship nung dalawang grupo ng estudyante. One is with music during studying and one is with complete silence. Ang tawag po doon, experimental research. Ang tawag po doon, experimental research. Then we have the correlational research. Pagka-correlational, binanggit na po natin ito, ay relationship between two or more variables. Naka-highlight naman po para malaman ninyo yun ang keyword. To see how they change together. Hindi iba ito sa experimental. Sa experimental po, causal relationship. Dito po, ang dinidetermine mo, ina-identify mo how they change together. Paano sila parehas nagbabago. See? But not prove one causes. Example, hindi mo ginrupo ang estudyante. You study the link between sleep and grades. Ang pinagkumpara mo, hindi dalawang grupo ng estudyante. Ang pinagkumpara mo lang ay yung tulog at ang grade ng mga estudyante. Pero pag kukumparahin mo, i-group mo sa dalawa, one is with 8-hour sleep and the other one is 5-hour sleep. Yan po ay hindi correlational. Experimental yan. See? Experimental. Pero pag ang pinagkumpara mo ay sleep in grades, breakfast in grades, correlational research yun. Very close po ha. Very thin ang distinction ng dalawa. Doon sa experimental, yung iyong respondent ang hinati mo. Sa correlational, ang pinagkumpara mo ay two or more variables. Sleep in grades. Breakfast in grades. Music and grades.
Pag yun ang pinagkumpara mo, hindi po experimental. Correlational yun. Correlational yun. Sana po maliwanag. Qualitative research, naka-keyword po yan. Opinion and experiences through interviews and observation. Binanggit pa rin po natin yan. Pag qualitative method naman po, hindi original research. Ang questionnaire mo, ang sagot, essay. Wala pong quantity. Ang tawag doon, qualitative method of research. Pero pag sinabi mong hindi method, kundi qualitative research, ang kinukuha mo, opinion and experiences through interviews and observation. Through interviews and observation. Example ng study, understanding why student drop out. You interview 10 students who left college education. You ask about them, the reason for dropping out. And you record their stories and experiences. Yan po, you look for the common themes. Ano yung mga pangkaraniwan na makikita mo na pwede mong sabihin na tema ng kanilang stories and experiences. Kaya po sabi, thematic sa correlational research yun. May team ka na hinahanap sa kanilang answer. Ang sunod po, quantitative. Pwede rin po itong quantitative method of research. Mayroon pong numbers and statistics. The word quantitative originated from the words quantity. Pag sabing quantity, dami, unti, therefore there are numbers. Kaya pagka sinabing quantitative method of research, it is a type of research na ang pagkuha ng sagot ng data ay kinitikan ng respondent. Nilalagyan po ng adjective words, always, sometimes, more often, never. Or, sabi, bad, good, better, best. Pag migay o nachichikan mo, ang tawag doon, quantitative research. Pagka method, ay di ang paraan po ay questionnaire with adjective that will identify numbers in statistics. Tracking student attendance is an example of quantitative research. You want to monitor, the word tracking just simply means monitoring of student attendance. Yan po, ilang estudyante sa isang klase. Ilan ang naliban sa kanila? Ilan ang average na naliban sa bawat klase? You can create a graph. You can create a pie. Pwede mo pang dagdagan anong araw. Gagawin mo din pong graph or pie. Ang pinakamadami ang absent. Kapag ganyan ang pag-aral mo, quantitative yan. Because you can calculate numbers and statistics in the collection of data. Then,
grow or cross-sectional research studies a group of people or variable at single point in time. Keyword po yon, single point in time, to identify patterns or differences. Ang pinag-aaralan mo ay isang panahon. See? Isang panahon, isang grupo, isang seksyon. Example, first year criminology students, second year criminology students, you want to compare their study habits. See? Ang tawag dyan cross-sectional. When you want to study the study habits among students of different level ng criminology students, you can compare. Ano, sabi po dyan, ang oras na iginugugol ng isang estudyante in the study of their lesson. First year, kumpara sa second year. Second year, kumpara sa third year. And fourth year. And then, pag-aralan mo ang pagkakaiba nila. Ang tawag po doon ay cross-sectional. Keyword po, single point in time to identify pattern or differences. Yan po keyword yan. Example po, comparing study habits among criminology students. Ang comparison ay by year level, that is from freshman to second year, from second year to third year to fourth year. Pwede kang pagkumparahin ang first year to fourth year. Okay po yun. Cross-sectional din po yun. Cross-sectional din po yun. Meaning to say, may groupings po na ginagawa. Pwede rin po yan, according to time, okay lang po yan. And then we have longitudinal research. Keyword po, over a long period of time. From the word long, maliwanag po yan. From the word long, mag-aaral po ako ng performance ng board exam mula 2022 na nagkaroon ng bagong TOS hanggang sa present time. I want to establish the performance of criminology board takers in the past 5 years, in the past 10 years. Pwede rin gawin po ng isang school yan para alamin if they are improving or depreciating over time. At ito po'y dapat gawin ng school para po i-adjust ang turo. Dapat po every 4 years meron yan para po maintindihan saan kulang ang kaalaman ng estudyante. Makikita ninyo, lahat ito ay pwedeng tungkol sa performance ng estudyante. As a matter of fact, pwede po nyo gawin thesis ito. Kung ikaw ay criminology students, pwede mong gawin ito. See? Kaya pag sinabing longitudinal, from the word long, over a long period of times. I mentioned to you, tracking student, wag academic, gawin mong board performance. Over 5 years, over 10 years. Longitudinal yun. Longitudinal yun. You can measure their grades
until they graduated. Pwede po yan. First year to fourth year. Pwede ka pong ito ang ay maging cross-sectional. Pwede po. Yung first year doong nagdaan kumpara sa mga sumusunod pang year level. Pwede po yan. Kaya lang po dito, you are talking of over a longer period of time. Hindi 1 year, hindi 2 years. It will be more or less 5 or more years. Parts of the research paper. Parts of the research paper. Research po yung thesis. Makakalam yung research at thesis ay magkaiba. They are the same animal. Pakitandaan po, ang board exam nyo ay may 5 chapters. Yung mga taga-LCC dyan, hindi kayo 5. Kasi yung inyo IMRAD at hindi po itong traditional na 5 chapters. Sa board exam, 5 chapters. Huwag mong gamitin ang IMRAD, no? Ayan na pong pagkakaiba. They are the same, kaya lang po may na-compress na bahagi yan. Kaya yan inaging IMRAD lang. Introduction, methodology, results and discussion. Kaya sabi IMRAD. Pero iyan po ay halos parehas din. May nawala lang pong bahagi pero isinama sa iba. Kaya po sabi nila iba. Hindi po iba, parehas yan. Hindi naman po nagkaroon ng pagbabago yan eh. Kung sa ang ginawa po dyan ay isinunod doon sa publishable form. Ang ibig sabihin ng publishable, pwede mong ipapublish yan at yan ang hihingin sa iyo na format. Ay ang akin po ay 5 as you are now presenting and seeing. You have to transform it into IMRAD kung ipapapublish mo sa international publication. Kaya po, para ang ibang school, tulad ng LCC, criminology ang una dyan na nag-introduce ng IMRAD. Natutunan namin yan sa University of Cordillera. Nang iba, sorry for the word, ayaw. Pero ngayon sila, lahat IMRAD. Kasi yun na po ang hinihingi sa international research publication. Ang format na IMRAD. Chapters 1 po, the problem in each setting. Yan ang chapter 1. Chapter 2 po, review of related literature in studies. Chapter 3 po, research methodology. Chapter 4 po, presentation, analysis, and interpretation of data. And chapter 5 mo, summary of findings, conclusion, and recommendation. Sila po, general, ang 5 na chapters sa iyong research. Shortcut re, nakalagay po dyan, abstract, ano ang nilalaman noon. Kasi, bago ka pumunta doon sa iyong iba't ibang bahagi ng research, makakakita ka ng abstract. Ang una dyan, abstract. Ito po yun. Ito po yun, abstract. See? Makikita mo doon, yun pong problem. And then yun pong ginamit mong methodology.
And then main findings and principal conclusion. Yun po makikita mo sa abstract. As a matter of fact, one paragraph po yan. Hindi iyan nagdadalawang paragraph. Sa board exam nyo, itatanong yan sa inyo. Ano ang laman ng iyong abstract? The problem, then your methodology, then your main findings, main po, and then your principal conclusion. Ganon po siya kaikli. Ganon siya kaikli. And then pagkatapos po, introduction. Pakitandaan po, abstract is not part of the chapters. Ang introduction po, ang bahagi ng chapters. Sabi nga sa inyo, the problem in its setting, the problem in its background, they are the same animal. Establishing a territory, yan po yung setting. Saan ang iyong pag-aaral gagawin? Sabi po dito, in the past decades, much of the research has focused on establishing a territory. You have to claim certainty. Ano yun, sir? You have to back up. Doon sa iyong introduction, bakit yan ang problem mo? You have to identify ang statistics na present relative to your problem. It may start from general to specific. Kung ang pag-aaral mo sa lipa, pwede mo simulan yan sa national, sa regional, sa provincial, and then sa Lipa City. You have to back up your problem with statistics. Kaya po nakalagay dyan, establishing a territory. Claiming certainty, kasiguraduhan. Making topic generalization, pangkalahatan. Hanggang nag-focus ka sa iyong pag-aaral. From general to specific. Then, establishing a niche. Ano po yun, sir? Ano yung mga counterclaim? Yung kontra diyan sa pag-aaral na ginagawa mong yan, indicating a gap. Kung may gap yan, sabi mo, may nag-aral na dito. Pero ang pinag-aralan niya ay tungkol doon sa mga krimen. Hindi nila pinag-aralan tungkol sa biktima. Dahil ang gusto mo, ang pag-aralan, biktima ng mga krimen na pinag-aralan before. Kaya pwede mong ilagay doon yung gap kung mayroon ng pag-aaral ito. Kaya pag nagdidepensa, tinatanong, is there a previous study on the matter? Kasi nakikita po yan ng panel. Kung sinabi mo, opo, itatanong sa iyo ngayon, what is the difference between your study in the previous study? Hindi yan pwedeng kaparehas. Ang reason, ay di, ang iyong pag-aaral ay reliability lamang ang gustong establish. At hindi mo ini-establish yung gap. Pwede po naman yun eh, kaya nga lang po, it should be with niche or gap. Ano talaga ang gap? And then, ano yung purpose ng study mo? Ano ang purpose ng study mo? Sino ang makikinabang dyan at paano? At bakit? Yan po ang nilalaman ng iyong introduction. Pakitandaan po ha, nakalagay din dito
ang sumusunod sa introduction, yung iyong theoretical framework. Paano ang flow ng pag-aaral mo? Sunod, yun pong theory that you want to test or utilize in your study. Applicable baga yung theory about victimology na ang maraming nabibiktim ay matatanda? Applicable baga yun sa iyo? Na maraming nabibiktima ay yung depressed na tao. Theory yan sa victimology. Kung yun ang gagamitin mo about victims, yun ang iyong theory na gagamitin mo sa study mo. Bahagi din po ng introduction mo ang iyong hypothesis. Bahagi din ng iyong introduction ang statement of the problem. Bahagi din ito ng iyong statement of the problem. Yan ang bumubuo sa iyong introduction. Yan ang bumubuo sa iyong introduction. Pagkatapos po noon, sa IMRAD, wala ito. Related literature and related studies, chapter 2. Related literature and related studies, chapter 2. Eh sir, pagka IMRAD, isinasama yon sa introduction as part of other studies involving your present study. Isinasama yon sa introduction as support or part of the discussion. Sa 5 chapters, separate chapters yan. Yan po ang chapter 2, related literature, related studies. Pag sinabing literature, nasa libro, nasa online sources, nasa dyaryo, and other nakasulatan. Kasama po ng balita, kasama po ng discussion, ang tawag po dyan literature. Kasama yun sa online sources. May dalawang bahagi yan. The local and the foreign literature. They are separated. Sa IMRAD, wala yan. Respective na ipipresent yan, kahit magkahalo, okay lang. Pero pagka mayroong review of related literature and studies, they are separated. Ano pong ibig sabihin? They are those literature or kasulatan related to your present study that will be a part of your study. Yung nabasa mo kung saan yung discussion ng iyong study ay ginawa din, ginamit mo. Yan po, ilalagay mo yun dyan. And then, review of related study. Study po ay mga previous research na ginawa ng iba't ibang tao which are related or closely related to your study. Yan po yung review of related studies. They are also divided into foreign and local or foreign. Pagkatapos ng chapter 2, summary po sinasabi ko ha, may discussion yan in there, full discussion sa susunod nating lesson. Makikita mo ito, naka-diagram lang ito. Hindi mo ito pwedeng yan ang basahin.
nang hindi mo alam ang kanyang main discussion. Methods po. Ano po yun, sir? The data, sabi po doon, used for this study were collected by, ano po yun, sir? Yun ang starting na paragraph mo, yung process ng collection of data. And the techniques po in data analysis. Kaya sa methodology, paano ka nagkalap ng information? Ang susunod, paano mo sila i-interpret? Ano yung iyong ginamit na data analysis technique or testing po, formula, makikita mo yun dyan. Nasa methodology po yun. Pagkatapos po niyan, results. Pagkatapos ng chapter 3, yung iyong questionnaire na sinasabi mong ginamit mo, diniscuss mo sa methodology, yan na po ang iyong ngayong ipamimigay or gagamitin. Pag nakuha mo sila na data analytics na sila using the different techniques or formula, lalabas po results. Lalabas po results. Diyan po makikita ang lahat ng table. Diyan din po ilalagay ang interpretation of table. Wala pong discussion yan. Separate po yun. Kung ano nakalagay sa table, yun na ilalagay mo. No addition po. And then, the discussion. Pagkatapos po noon, discussion. Introduction of the review of the findings, discussion on the outcomes of your study. And then, nandyan po ang iyong evaluation. Offering, dyan po, pwede ka na mag-offer ng explanation. Kaya sabi, results and discussion. Pagkatapos ng result, there will be discussion. Ipapasok mo dyan, yun pong outcomes, i-discuss mo. And then, gagawin mo ng evaluation po, offering explanation. Ba't gayon ang naging resulta? Pwede mong ipasok ngayon sa evaluation ang iyong supporting literature or studies. See? Kaya ganito naging resulta because according to Lombroso et al., kung yun ang ginamit mo, yan po ang support. Ang tawag po dyan, explanation that are included in your discussion. Kaya sabi, results in discussion, yun ang iyong chapter 4, results in discussion. Pagkatapos noon, conclusion na po. Conclusion na po. Tandaan mo ito, ang conclusion is not a mere repetition of your results in discussion. See? Hindi yan uulitin lang ang iyong discussion sa result. Iba po ang conclusion kaysa results in discussion. Pero ang conclusion mo should be based on the result. Ang iyong result should be based on the problem, statement of the problem. Kung ilan ang problem, gayon ang results. Kung ilan ang results, gayon ang conclusion. And then, the recommendation. Ang recommendation po should be based on your conclusion and your results.
in your results. Then, acknowledgement and references. Yan ang huling bahagi ng iyong thesis. Pag inisa-isa ito, nakalagay po dyan, thesis format. Ang una po, preparatory parts. The cover page, thesis title. Nakalagay your author's name and school. Cover page po ay of course yung cover ng iyong thesis. Yung cover ng iyong thesis. Nakalagay doon, title of the thesis, author's name in school. Title page, pagkatapos po ng title page, dyan po kasama na ang subtitle. Authors, institution, department, date of delivery. Your research mentor and advisor. Their institution and academic degree. Pagkatapos babanggitin mo, in partial fulfillment of the requirements for the degree of BS Criminology. Nasa title page yun. Then, recommendation and approval page. Doon po nakalagay ang recommendation ng iyong chairman ng iyong board of panel at ng member. Ang ibig sabihin na kumpleto mo na kasi napirmahan na yan ng iyong advisor, na-approve na iyan ng iyong chairman at na-signature na iyan, na-approve na rin, ibig sabihin, ng member ng board of panel. See? Pagkatapos po noon, acknowledgement. Lahat po ito, walang page, walang pagination, walang page 1, 2, 3, so on and so forth. Acknowledgement. Yung kinopya mo sa library. Sorry ha, hindi ka gumawa ng iyo. Nangopya ka lang. Kaya yung mali nung kinopyahan mo, mali na rin ito. Acknowledgement are the author's statement of gratitude. Keyword yun. Doon po sa recommendation, signature of acceptance. Keyword yun. Pag yan na nakita mo, recommendation and approval page yun. At pag nakita mo ang statement of gratitude, acknowledgement, yon, bahagi ng preparatory parts. Bahagi, kagrupo yan, ng preparatory parts. Pagkatapos po, abstract. Abstract. See? Keyword po, summary of major results. Summary of major results. Ang final sentence, major implication of your work. Epekto. One line summary of your major results. Keyword yan. Pag sinabing one line, one paragraph, yun ang ibig sabihin yan. Hindi po pwedeng dalawang paragraph yan. Kaya nga po, makikita mo dyan, major results, yung iyong problem, yung main problem mo, yung major results mo, at lahat yan major na
recommendation, at conclusion. Lahat yan major, isa lang pinagsasama-sama yan. Table of contents. Pagkatapos po ng abstract, ang susunod po, table of contents. See? Pagkatapos po ng table of contents, list of table. Listahan ng table. Ilang table ang ginamit mo? Kung may figure po, mapa, sketch, picture, plan, charts, ilalagay mo, list of figure. Kung wala po, sir, di wala list of figure. List of tables lang. List of table lang. Pero kung may ginamit kang mapa, may ginamit kang plano na pinagpasin ng pag-aaral mo, tulad ng pag-aaral ng risk management, dahil meron pong ang MDRRMO, bawat bayan yan, meron po yang map indicating the different risks. Pag gumamit ka noon, meron pong list of figure. At yun po yung mapa na naging basihan ng iyong pag-aaral. Pagkatapos po niyan, yan na po body of the paper na. Ang una po, the problem in its setting. Ang una, introduction. Bahagi ng problem in its setting, introduction. Keyword, description of the problem. You will now describe your problem. I have mentioned this to you. Nakalagay dyan yung iyong mga statistics na naging basihan. Bakit siya ang kinonsider mo? Kaya sabi niya na yung description of the problem that you want to address in your study. It may also discuss the nature of the research, the purpose of the research, the significance of the research problem, or the research question. Yun po ay kasama sa introduction. Bahagi din po ng problem in its setting ang background. From general to specific. Pwede kang national, regional, provincial, in your city or municipal problem that you want to undertake. And then the theoretical framework. Pag sinabing theoretical framework, yan po yung gusto mong i-test sa iyong, yun po yung theory that you want to test in your study or utilize in your study. Ang sabi po dyan, reason for the researcher to look for a new data that will be the subject of the proof. Tunay baga ang theory ito, applicable baga ito sa present study o hindi. And then we have the research paradigm. Ang research paradigm po, paano ang flow of activity? Flow is input, process, output. Paano ka kukuha ng data? Paano yung processing ng data yon? Ano ang magiging output ng data yon? Kaya sabi IPO, input, process, output. Yan po yung flow of your study. The flow of activities in order to arrive at your output. Tawag po research paradigm. Lahat po yan bahagi ng the problem in its setting. Nakalagay po dyan, statement of the problem, binanggit na po natin yan. Yun ang precise research questions that you want to answer in order to determine
yung iyong problem. Then hypothesis po is statistical comparison to determine the relationship between variables. Sabi mo, null hypothesis, walang relasyon ang age sa pagiging biktima ng krimen. Walang relasyon ang education doon sa pagiging biktima ng krimen. Kapag po yun ang ginawa mo, bahagi yan ng introduction, hypothesis po. And then, the assumption. Hindi mo yan kailangan, kasi kaya nga po assumption, you don't have to test them kung tunay sila o hindi. Ang tawag po, assumption. And then, the significance. Part po yan ng purpose of the study. Ano yung justification mo? Bakit mo gustong pag-aralan yan? You want to establish the significance and the reason why you want to conduct this study. Bahagi iyan ng iyong intro. Kung ito'y natutunan at itinuro ng inyong research teacher, ito dapat ang pagkakasunod-sunod ng paragraph mo sa iyong chapter 1, hindi ka dapat maligaw. Eh ngayon, kung hindi itinuro, pag-aralan mo ito, scope and limitation. Scope po'y kasakupan. Limitation ay hangganan. Ano po ang tinutukoy dito? Una, where and when and who. Maliwanag po yan. Saan, kailan, sino ang magiging yung where and when the study is conducted and who are your subject or respondents. Yan po ang ibig sabihin ng scope. Where, when, and who. Where and when the study is conducted and who will be your subject. Kaya sabi, when, where, and who. Yan po ang keyword. Then, limitation. Limitation po ay aspect that would affect the result of your study that you do not have the control. Ano yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa iyong pag-aaral na wala naman sa control mo bilang researcher. Bilang researcher. Ang ibig sabihin, hindi yung naging bahagi ng iyong pag-aaral tulad ng relasyon ng tulog sa performance school. Anong hindi bahagi ng iyong pag-aaral? Ilang oras sila nag-aral. Ay baka kaya napuyat yung isa, nag-aral pala. At yun namang hindi yung natulog ng mabuti, ay hindi naman nag-aral. Eh, wala sa factor mo yon. Malibang isama mo. Kung hindi mo isinama, you have to include them in your limitation. Hangganan ng iyong pag-aaral. At ang huling bahagi nito ay definition of terms. Wala yan sa IMRAD. Wala yan sa IMRAD. Ano po yun, sir? Yun pong kakaiba na terms. Nakakaiba ang ginamit na ang paggamit sa iyong pag-aaral. Kung yan po ay readily available sa ibang sources at hindi naman kakaiba, hindi na iba, huwag mo na isama. Kaya po ang sabi dyan, list of description of terms that directly pertains to your study, not clear to the reader. Dapat po yung hindi, ay kung sinabi mo victim, ay yun din ang victim na dinidefine ng iyong dictionary, ng iyong criminology books, ay you don't have.
to define who is victim. Maliban po ang victim mo, sabi mo, you are referring to age level. Age 60 to 80-year-old. Pwede yon kasi yung victim mo ay hindi pangkaraniwang victim. Kaya sabi, i-define mo ito. I-define mo ito. Crime is specific. Ang tinutukoy mo ay tungkol sa cybercrime. Ay i-define mo po yon. Kasi hindi naman iyon pangkaraniwan at pag sinabing crime, lahatan yon. Yan ang ibig sabihin na dapat mong isama sa iyong definition of terms yung ginamit mo sa iyong pag-aaral, which are not clear or generally used in other sources. Yan ang ibig sabihin noon. Wala po niyan si Imrad. Hindi na nagamit ng bahagi. Pero yan po ang bahagi hanggang J. Yan po ang bahagi ng iyong introduction. Nakalagay po dyan, yun pong iyong una po na bahagi ay introduction, background, theoretical, research paradigm, statement of the problem, hypothesis, assumption, significance of the study, the scope and limitation, and definition of terms. Sila po ang kabuuan ng iyong chapter 1. Nakalagay po dito, inisa-isa iyon. Yan. General po yan. General. Nandiyan na introduction, conceptual, statement of the problem. Pero if you want to be specific, sundin mo po ito. A to J. A to J. Medyo dapat mong tandaan ito. Kasi pwede pong itanong sa iyo, yung salitang the study aims to make statistical comparison between the relationship of variables. Ano ito? Pwede hypothesis. Pwede po pong itanong sa iyo, dalawang tanong. Saan mo makikita ito? Hindi ang sagot po, chapter 1, the problem in its background. Kung ikaw naman po'y gumawa ng thesis at itinuro ito sa iyo ng iyong teacher kung paano magawa ng introduction, there will be no problem. Ang reason po, na actual mo ito at hindi ka nangopya. Then, review of related literature. Pag sinabing literature, books, documents, articles, pwede pong online sources, pwede pong journals, pwede pong libro, nakalagay po yun dyan. Can be classified as literature. They are divided into two. We have foreign. After foreign po, nakalagay po dyan, hindi huwag na isa-isa na natin yan. Kung gusto mo additional. And local. And local. And then related studies, thesis and dissertation. Thesis and dissertation that you have read which have relation to your present study. Ano po ang dinidiscuss dyan? They focus on the discussion regarding certain phenomena that could be testable, descriptively or experimentally based on information, but through inferences they are classified into foreign and local. And then pakitandaan po, huling bahagi ng iyong related
studies in related literature ay synthesis. Synthesis po keyword, similarities between the related studies that you considered in your research and your present research. Ano ang pagkakaparehas nung study na sinabi mo, binanggit mo sa iyong chapter 2? Anong pagkakaparehas niyan sa iyong present study? To establish po, yun pong patutunguhan ng pag-aaral mo. Then methodology. Ang methodology po, may ako na po babalikan yan, included the following: research design. Ano yung iyong research design used in your study? Kasama po dyan, how the rationale is determined. Ano yung techniques, ano yung design used in your study? Then, ano yung ginamit mong instrument? Questionnaire ba yan? Interview ba yan? Kung interview yan baga ay iisa ang question, naka-standard? Or yan baga ay walang standard na ginamit, hindi structured ang tawag. Pag kami standard kang ginamit, yung tanong lamang na yun itatanong mo sa lahat mong i-interviewin, structured. At kapag free-flowing, depende sa sagot, ang tawag po dyan ay unstructured. Then kasama rin din po dyan sa research designs to be used ang data analysis scheme. Paano mo yung data na nakalap mo ay ititreat or magkakaroon ng analysis. Included po doon, ano yung tool na ginamit mo? Anong statistical tool? In order to arrive at the result of your study. Then nakalagay po dyan, binanggit na po natin kanina, description of the respondent. Ano yung kanilang profile? Pakitandaan po na rin, ang profile po ng respondent ay isinasama lamang sa result in discussion kung sila'y factor o full iyan at hindi tama. Yun ang ibig sabihin ko, na yung profile mo isinama mo sa iyong results in discussion, itinable mo. Pagkatapos wala naman pala silang papel sa iyong pag-aaral. Hindi dapat pong isama na doon sa who will be the subject of your studies. Ano yung kanilang sex, anong age, anong level, anong socioeconomic status, anong education, and the type of community. Sila mo po makikita. Tawag po dyan description of the respondents. And then, nakalagay po doon, binanggit natin kanina, instrument to be used for the collection of data. Then, the data gathering procedure. See? Ilalagay mo dyan, yung, kung gumamit ka ng questionnaire, isinabmit mo ito, tiningnan nila ito, ipinabalidate mo ito doon sa mga expert. And then the statistical treatment of data in data analysis. Ano yung test na ginamit mo so that your data will be reflective of your research question. See?
Then, chapter 4, yan po yung presentation, analysis, and interpretation of data. Order of presentation. Of course, number 1, SOP should be the number 1 to be presented. Hindi po pwedeng lahok-lahok. Pagkatapos po noon, descriptive data. Kung ano lang ang nakalagay doon sa iyong nakalap, yun lamang dapat ang mag-result. And results of statistical treatment. Therefore, yun ang iyong magpapakita ng results, yung itinreat na ang iyong data doon po sa iyong statistical tools utilized in the study. See? Pakitandaan po, bawal gumawa ng conclusion. Kung ano lang ang nakita, ano lang ang sinabi ng interpretation ng statistical tools, yun lamang babanggitin mo. Bakit po, sir? Magiging conclusion yan ng iyong study. Dapat po wala kang sariling interpretasyon. Kung ano lang lumabas, yun lang ang babanggitin mo. Then, pagkatapos po noon, yung interpretation na po of the statistical results. Statistical results interpretation of the statistical results. Brief summary of the result. Then nakalagay po dyan, yung discussion po yan, nakalagay po dyan yung iyong support doon sa iyong summary of the result. Ano yung susuporta na literature or studies doon po sa iyong resulta ng pag-aaral. Kasama po yan doon sa discussion. Then summary of findings, conclusion, and recommendation. Provide, sabi ko doon, summary of the findings. Yan po yung result of the study. Provide you and your reader about the results or its findings. This is the time to expound. Ito na po yung panahon na ikaw ay mag-offer ng insight sa resulta ng iyong pag-aaral. Pero sa results, in discussion, wala kang babanggitin doon. Doon ka lang gagawa at pwede kang gumawa sa findings or summary of findings. Siya sabi dyan, this is the time to expound on your results and offer insight. And then conclusion. Nakabase po yan, specific conclusion resulting from your study. You can further offer insight. Pwede ka pang magsabi ng iyong alam tungkol dyan. Ito po, synthesis of the findings. Yan ang conclusion. Synthesis of the finding. And then recommendation. And then recommendation. Pakitandaan ito, you cannot recommend something which is not the result and findings of your study. Bet ka nagagawa ng recommendation, wala naman doon. And then bibliography, appendices, and curriculum vitae. Magkasama yan doon sa huling bahagi ng thesis. Bibliography ng iyong mga pinagkunan ng literature and the studies. Then the appendices.
Then the curriculum vitae. Noon pong gumawa ng pag-aaral. Nakalagay po dyan, two types of citation. We have the in-text. Ang in-text po yung nasa loob. Ang reference citation ay nandun po sa likuran, sa bibliography. Ang in-text ay nasa loob ng study. See? Author's name and date of publication. Yun lang po makikita mo. Author's name and date of publication. Sa citation po, sa reference, yan na po. Nakalagay na po ang mga publisher and other details of the publication. And other details of publication. Kaya yung nakikita mo sa in-text, author lang at year na ipinablis yung kanyang authorship. Pero kapag sa reference material, nakalagay na po ang full details ng publication. Author, yung publisher, yung date, so on and so forth. Nakalagay po yun doon. Nakalagay po dyan, in-text citation. See? Makikita mo, Valdez PN 2016. Pagkago po ganyan, in-text. Pero pag nakita mo po, ay ganito, Harris L. 2014, Instructional Leadership, Perception and Practices of Elementary School Teachers. Unpublished doctoral dissertation, University of Virginia. Yan po ay reference citation. Reference citation ang makikita mo. Pag sa in-text, ang makikita mo lang sa in-text ay Valdez PN 2015. Sa in-text yun, sa loob. Yung kinopya mo na bahagi ng binanggit sa libro ni Valdez, kinopya mo. Pagkatapos nun makikita ka, may parenthesis. Valdez, LN, 2015. Yun po, in-text citation. Pero kung buong makikita ang titulo ng libro, pangalan ng publisher, year, saan, lugar, at sino ito, yan po ay reference citation. Yan po ay reference citation.